Talagang ilang buwan din po natin pinag-usapan. Nagba-viral din, halos, hindi naman gabi-gabi, pero halos sa isang linggo, kung 6 times nating napapanood yan, mga 4 o 5 beses. Nagba-viral ang mga eksena, iba-ibang magagandang eksena. At dito nga nanggaling yung phrase na mata-mata acting. Alam mo na. O diba? Kahit sa mga TV Patrol News talaga sa mata-mata acting. At pinagbibidahan nga po yan ni Miss Tessie Tomas, John Arcilla, Janice de Belen, Seth Fidelin, Zanjo Marudo, Francine Diaz, and of course Miss Janine Gutierrez with Jenica Garcia, sina Christian Bables, si JC Santos ando dun din, and marami pang iba. In fact, habang pinopodcast po namin ito bago matapos itong August na ito or early December, ngayong September, nasa Amerika pa ba sila? Kasi nung August 26 nagkaroon sila ng pagtatanghal dyan bilang pasasalamat. Nagpunta po sila dyan sa Memorials Auditorium ng Sacramento, California. Noong August 27 naman, which is a Sunday, pumunta naman sila sa Arena Theater sa Houston, Texas. Nagpunta dyan sina Zanjo Marudo, Janine Gutierrez, plus na-segue yan sa 20th anniversary concert naman ni Jed Madela. Tare, no? So nagpunta pa lang Amerika itong sina Francine, Zanjo, si Seth, si Janine, kasama si Jen Arcilla and Tessie Tomas. Kaya pala nung Luna, ang kapatid ni Jen Arcilla ang tumanggap ng kanyang Best Supporting Actor Award kasi nasa Amerika nga itong si Jen Arcilla. So anyway, going back to Dirty Linen, grabe, talagang sabi nga ng mga reviews, nag-set ng panibagong norm or standard sa Philippine television series ang Dirty Linen kasi bukod sa sobrang exciting, may Angel Aquino pa, si Angel Aquino is nandoon din at saka si Cyril Manabat nag-set nga siya ng panibagong standard sa habit ng panonood sa television kasi talagang gabi-gabi ang tensyon, ang pressure, ang excitement, ang paghanga, ang pag-in-love ay talaga namang hinangaan itong Dirty Linen na ito kasi sa umpisa pa lang grabe na. Si Miss Dali De Leon was also there. Although ang kanyang role ay maaga siyang nategi, pero talaga namang sumentro din yung kwento sa nangyari sa kanya kasi yung mga love story on the side parang naging palabok na lang yun pero yung kwento talaga na naghahanap ng justice yung pamilya ni na Janine Gutierrez, Joel Torre, kakapatid, kaibigan Joel, patawarin mo ako, hindi ko agad na-mention yung pangalan ko na isa ka sa talaga nagpabongga ng Dirty Linen. And pamilya ni na Joel at na Janine, laban naman sa pamilya Fierro na sumikat yung apelyedong Fierro, sina Leona, sina Jan nga, sina Angel, etc. Tessie Tomas, na talagang tunggalian nila para ma-attain nila achieve nila yung hinahanap nilang justice. And then nakakaloka yung ending kasi talaga namang kasama ng mga kayamanan nila, nabaon sila underground. Nabaon ng buhay. Kasi nag-umpisa yung series. Ang ganda nga nung mga symbolisms Nag-umpisa yung series na mga binaon nila ang mga patay. O di ba yung mga kasabay nila, sina Dali De Leon ng company nga kasi nga may mga nangyaring krimen, etc. Pero sa ending, ang binaon naman yung dalawa sa mga protagonist and antagonist ng series na yon. It's a very very good series. Matagal din po naming inabangan yan, sinubaybayan, at hindi rin kami nagsisisi na sinimulan namin at tinapos namin. In fact, kahit nga kapanabayan o kasabayan halos, actually sabay sila na pag-ere nung naging laban sa FIBA World Cup ng Dominican Republic versus Philippines, talagang tinutukan pa rin kahit papano. Ang daming nanood, with all due respect sa mga taga-sports natin katimang betable dyan. Dami pa rin naman nanood sa FIBA kasi pambihira din yung World Cup Pero hindi rin naman nagpatalbog or nagpakabog ang Dirty Linen. In fact, kinabog pa nga ng Dirty Linen yung bandang huli ng kasi siguro nung maramdaman na ng mga Pinoy na hindi naman nanalo sa against Dominican Republic yung Philippines. Yung mga mahilig sa drama teleserye, bumalik na sila dun sa pagtutok sa Dirty Linen. Kaya we really would like to congratulate the team. Yes, produksyon, patiin, papurihan sa inyong lahat.
Janine Gutierrez, ibang klasika. Sabi nga ng mga netizens, sinasabi nila na yung taga-Kamuning ay naging tunay na actress. So, grabe naman kayo. Actress naman na yan talaga si Janine kahit nung nasa GMA pa siya. But the thing is, siguro lang nabigyan siya ng magandang exposure, mga kakaibang role, kaya napansin din. At dahil may talent din naman siya, hindi siya nagpatalbog. Isipin mo, kasama mo si Tomas. Meron kang John Arcilio, may Janice Deblin ka, may Joel Torre ka, may Angel Aquino ka, saan ka pa? Kung hindi mo gagalingan, di ba? So, Janine, ibang klase ka. Zanjo is also very good in that series. Although given na nga po, sabi nga natin, given na ang husay ni na Angel, Janice, Joel, John, Tessie, etc. Binigyan pa rin tayo ng ibang touch, ibang flavor kumbaga. Kaya yung mga gustong maging artista at seryosohin ang pag-aartista sa mga palabas sa telebisyon, gawin ninyong gawin ninyong reference ang Dirty Linen, panoorin nyo talaga kasi marami po kayong mapupulot na iba-ibang style, iba-ibang atake sa mga roles na ginampanan ng mga binanggit natin mga artista. And on that note, congratulations, hindi kami magugulat soon sa mga award giving bodies na magbibigay ng mga recognition sa mga TV shows. Alam namin, isa ang Dirty Linen sa rarampa kumbaga. Katulad ng naging paborito naming Maria Clara at Ibarra naman sa GMA7. Alam namin na sila yung mga ganong klaseng mga palabas ang talagang humahamon at nagcha-challenge sa ating isipan at emosyon para maramdaman nating mga magagaling tayong Pinoy. And on that note, magaling na Pinoy, Ambet Navus po, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.